pag sinabing laman loob, may ilan sa atin parang, parang ayokong kumain ng laman loob. Pero kung ikaw ay Kapampangan, hindi pwedeng hindi ka kakain ng laman loob. Kasi marami kaming mga dishes sa Pampanga na gumagamit ng laman loob. Kasama ko dito si Chef Ellie. Tuturuan niya tayo kung paano magluto ng kilayin or ng kilain. Yes po. At ang mga ingredients ay 3 uri ng laman loob. O sige, simulan na po natin. At saka may labanos. Saan ka nakakita ng bopis na may labanos? So, guys, hindi po ito bopis. Kilayin ang tawag dito. So, Let's do it. I-adobo muna natin. I-adobo. Yes po. Siyempre may suka. Meron po. Toyo. Bawang. Sama-sama na lang talaga. Yes po. Oo. Suka. Suka. Pepper po. Ay, ang dali naman. Talagang paghahalu-haluin lang. Basta Yes. siguraduhin nyo lang po pag magluluto po kayo ng laman May loob, bay leaf. kailangan linisin nyo po talaga muna sa asin. Yes po. Lamasin nyo po siya sa asin ng mga 3 beses. Tapos hugasan ng hugasan para matanggal yung lansa at yung mga germs. So, pakukuliin lang ho natin siya. Pero yung yung tenga, pinalambot muna. Pinalambot po muna yung tenga. Oo. Hayaan lang kumulo hanggang sa magkulay brown na ang mga laman loob. Chef, kapag nagluluto po ng atay, di ba merong tendency na ma-overcook Ma-overcook po siya. Oo. Opo. So, Ilang dapat minutes lang medyo- ba dapat? mga 2 to 3 minutes lang po. Ang atay. Pag yung Oo. mga atay. Ay, yung lapay, ganun din. Ganon din po yung lapay. Ito lang tenga ang medyo kailangang i-pre-boil lang Oo. natin. So, dahil madaling ma-overcook yung lapay at saka yung atay, yung tenga, pinalambot na muna namin siya beforehand. Yes. Para ito, ina-adobo lang natin yung lahat ng ingredients. Kapag brown na siya at wala nang dugo-dugo, Opo. tanggalin na natin sa Yes. apoy. Oo. Kasi otherwise, titigas siya. Bakit natin kailangang adobohin muna? Para mawala rin po yung lansa ng ano niya, ng mga atay, tsaka yung lapay. Oo, oo. At saka usually, yung pagkikilaw ay ginagawa talaga natin ng mga ninulupa natin kasi form of preservation din Yes ito. po. Hindi mabilis na napapanis, nasisira yung pagkain kapag inadobo mo muna siya or niluto mo muna siya sa suka. Pagkatapos maluto ang mga laman loob at tenga ng baboy, sunod na igigisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Kapag nag-caramelize na ang bawang, sibuyas at kamatis, isasama na sa gisa ang inadobong laman loob. O, sige po, tutulungan ko po kayo. Thank you. So parang inadobo, tapos ginisa mo Ginisa siya, opo. Ah, Thank you. okay. Siguro magtatanong yung ibang tao, ba't hindi mo nalang ginisa muna, tapos saka mo nilagyan ng suka, ganyan-ganyan. Ibang flavor. Ibang flavor, oo. Iba yung ano niya. Oo. Gusto mo kasi manuot muna yung vinegar. Yeah, yung vinegar doon po. sa karne. Konting sugar para mabalance po yung flavor. Sunod na inilagay ang labanos. Para may konting sipa ng anghang, lalagyan ng siling pangsigang. Pagkatapos maluto, iserve sa sizzling plate. Look at this! Luto na po ang ating kilayin. Tikman na natin. Ilabas na ang kanin! Okay, tikman na natin itong sizzling kilayin. Talagang naghanda ako ng kanin. Right. So, ang peg niya ay parang bopis, pero meron siyang labanos. Sarap. Hindi siya matigas at all. Tapos, saktong-sakto lang yung anghang niya. Para siyang adobo na... Hindi ko alam kung ano siya. Lasang-lasa mo yung atay.
Tapos ang gandang pambalanse nung labanos. Para siyang leveled up na adobo. Ganun yung lasa niya. Actually, yung sanay ako na kainin na kilayin, yung mas maasim ng kaunti. Parang kilawin niya talaga yung peg niya. Ito mas savory siya, yung lasa. Tsaka saktong-sakto lang yung luto. Hindi siya matigas. Mapaparami ka ng kanin dito.